So parang matuloy na yung kanilang, kasi kakakulang nun eh. Tapos biglang, ay may warrant na si Bato, ganyan, Tapos, so ngayon, hindi na rin nakapagpigil si Bato, botohan na, pumunta siya, tumating siya. Hello, ganyan. Hi everyone! Ganyan, sabi ni Bato. Tapos sa imbier na si Ma'am, putang na kalbo to? Oo. Di ba kasunduan, ganyan? Putita! Oy! Katsupoy! Tinawagan si Katsupoy sa NBI. Hulihin! Hulihin mo tong kalbong Ay, to. Hindi pala Katsupoy, hoy kuhol! Kuhol na si kuhol. Mas bagay. Pati Kapolo, no? Hoy kuhol! Hoy kuhol! Una, tinawagan siguro ang PNP. At si John Vic. John Vic, hulihin niyo si Bato. Huh? Kaya siguro si John Vic, hala kami na naman ang maano yan. Totoo. Hindi pa nga nare-resolve yung kay PRD sa Supreme Court, pero na naman. Ewan ko, ibigay niyo yan dun kay Kuhol. Si Kuhol. Active. Ito ba nakakatawa? Kunwari ikaw si Ma'am, tawagan mo ako. Kunwari ako si Kuhol. Go. Hello, Kuhol! Bakit nasa... Oh my God, Ma'am! Ma'am! Hello po, Ma'am! Bakit nandun si Bato sa Senado? Ma'am, ano pong gusto natin, anong gagawin niya? Anong gusto niyo pagawa? Dapat hindi yan makapasok ng plenary. Dapat hindi makapasok ng plenary. Okay po, Ma'am, gawin po namin lahat. Salamat po, Ma'am. Ma'am, isave niyo yung number ko, Ma'am. Totoo. Actually, pwede. Possible talaga na scenario. Yes. Gagawa kayo lang. Kuduwa na lang kami. Ngayon si Kuhol, cited. Naku, tinawagan ako ni Commander. Boys! Let's Moment do it! ko na to. Moment to shine. Mula sa kabilang buhay. Oo, mag-dip kayo, mga mananandi kayo bago kami bumangka. Correct. Ayan. Sayang ang laway. Kung hindi yan, hihingi kami ng mga maleta. Mga expert kami ng NBI. Oo. Correct. Ayan. Okay. Ano ba yan? Grabe yung Girl, kailangan ko ng Bonamin. Totoo. Hindi kaya Nakakahilo na to. natin yung pagbanggain natin yung mga kwento. Kasi may pinapakalat silang narrative nila. Okay? May pinapakalat silang mga kwento-kwento nila. Sa side ng mga anti-Duterte, sa mga anti-new majority, ito yung kwento nila. Teka ha. Ito, wait lang. Asa na nga yun? Teka lang ha. Ito. Ito yung pinapakalat nilang narrative. Okay? Well, ang sinasabi nila is first and foremost, scripted daw yung nangyari sa Senate. Okay? Umpisahan natin yan. Oo. Scripted daw yung nangyari. Ito yung sa side ng mga hindi naniniwala doon sa 13 senators ha. Ayan. So, ngayon, well, before the shooting and yung
ang sinasabi nila, hindi naman daw totoo yung nangyari kasi scripted naman daw, meron daw mga butas-butas sa kwento, etc. etc. So ngayon, nagkaroon talaga ng balitaktakan, back and forth, kung ano ba talaga yung nangyari dun sa ano yung nangyari dun sa shooting. Ayan, okay? So, pakinggan natin yung kwento ng mga galit sa 13, sa 13 senators, at saka pakinggan natin yung kwento ng 13 senators at nung iba pang mga personalidad na involved. Ayan, okay. Sabi dito, ito yung pinapakalat nila na kwento. Ito yung sinisyndicate nila na kwento, no? Kasi pagka tinype mo yan, talagang grabe talaga yung grabe talaga yung sunod-sunod yung mga, this is the narrative, kineso, ganyan-ganyan. Ayan, yung Manny Mogato narrative. Ayan, okay? So marami talaga, yan talaga yung share nila to everyone. Very, very syndicated yan. Okay? So ang sabi, the shooting incident at the Senate building is getting clear. Number 1, the NBI has presence at the GSIS building adjacent to the Senate premises. Okay, may minis out na sila dito, ha? May minis out na sila ditong kwento. Hello, Kifi Chu! Hi, Kifi. Hi, Kif. Ayan. Ayun. So ngayon, ang tawag dito, number 1, sabi nila, the NBI has a presence at the GSIS building adjacent to the Senate premises. Bakit hindi nila minention na merong NBI sa Senate premises and doon sa NBI? Kasi You mean GSIS? sa GSIS at saka sa Senate correct. Sa Senate premises at saka doon sa GSIS. Bakit kulang ang kwento? And why they are not telling that the Senate is inside the GSIS building? Kasi yung Senate, nagre-renta lang siya ng building eh. Yung building talaga is really called GSIS. Sa GSIS. The building is really the GSIS building. Exactly. Hindi, karamihan kasi na nagkukwento, hindi pa nakakarating ng Senate building. Oo. The Senate Hindi ka pa building nakakarating is ng Senate named. building. Oo, named GSIS building. Ayorn. Kung hindi mo alam ang kung hindi ka pa nakapunta ng Senate, kung kung nasa karamihan naman kasi itong mga kakamping, mga ano lang to, no, keyboard lang to, wala naman itong alam sa buhay. Lalo na ito na to. Hello, pwede mo ba alam na ang Senate ay nasa GSIS building? Tanda-tanda mo na, Diyos ko, hindi mo pa rin alam. My Lord Almighty. Tapos, so at nila stage. Ang sinasabi nila stage. Arte-arte lang daw ng mga senators. Arte-arte lang daw ng mga senators, ng mga arte-arte for what? Arte-arte for what? Dahil also, my next question. Ayaw daw nila asikasuhin ng impeachment ni Sara, yun yung mga fino-forward nila. Di ba nag-stay nga sila para hintayin yung articles of impeachment? Yes, correct. And also, part ba sa pag-arte nila yung pagtakas ng top 10 finalist? Or paglabas ng top 10 finalist? Part ba yun? Oo. Di ba nga, yung mga senator kwento. Yung mga ganyang kwento, you need to have a lot of assumptions, and those assumptions have to have bearing. Like katulad nung tinatanong ni Alvin, part ba ng pag-alis ng 10 na yon stage? So mag-explain ka naman, hindi kasi di may panibagong assumption na naman yung paliwanag mo na yon hanggang magsanga-sanga na. Alam mo yon, lahi-lahi. The more that you have to make unnecessary complications, and the more assumptions that you make, the less chances of winning bakla dahil kailangan mo ikwento lahat ng background story ng lahat ng yon. Hindi ba? Ito kasi ang malinaw ang kwento. Nandun sila, nagdi-drill. Pina-warningan shot kasi hindi naman alam ng mga kung sino yung mga papasok. Sino ba kayo, hindi ba kayo nag-coordinate na papasok kayo or whatever. Exactly. That story
you don't need further assumptions. The only assumptions that you have to make is kapani-paniwala ba itong dalawang to? It will boil down to character. Pero yung maglalahi-lahi ka ng kwento na, ay stage yan. O paano yung 10? Gagawa ka na naman ng kwento. Ay, kasi ganito, ganyan. Baka it's now your credibility on the line and not the people who are actually there talking about what actually happened. So now, etong stage, what exactly is the benefit? And why do you actually, kung stage yan, bakit kailangan mo, iimbitahin mo yung NBI para mag-drill sa GSIS? For what? The fuck? So, sabi nila dito, ayan nga, yung number 2 Testing nila, of yung number 2 nila, the NBI was bolting a door at the first floor to prevent people from the Senate to exit in the GSIS building. Number 2, why are you doing that? What for? Yeah. Ano yung threat? Ano ba yun? Parang, Bolting. Diba? Why are you bolting it? Unless you want to enter the Senate premises. exactly. They want to, parang, kuna ng exit route whenever they're going, if ever they're going to enter the Senate. Hindi mo siya po pwedeng i-bolt. Kasi, against yan sa, building code. Agreement. Because that is a fire exit. Kapoba. That's a fire exit. Actually, magulo nga yan. Kasi nga, ang sinasabi nila, dito ang sinasabi, i-bolt daw. Pero, yung video, ang ginagawa nila, dinidrill nila. Dinidrill nga nila. Ngayon, bakit mo i-bolt? At bakit yung kailangan mo pang tumawag sa GSIS para i-bolt yung pinto mo? Yun ang nakakalokang tanong. Bakla mo lang yung maintenance. Naisipan nyo talaga, NBI, kailangan po namin na mag-bolt ng pintuan. Bakit NBI exactly? Baka bagong new specialized na skill ng mga NBI personnel or employees, which is very sad, no? Na they were reduced to just that particular skill kasi they are the very, very respected institution, and this is the NBI we're talking about. So, correct. At tayo sabi nila, there were 5 or 6 agents at the second floor. Isa-isahin natin yung mga allegations nila, ha? Yung mga yung mga interpretation nila sa mga facts, ayan. So sabi nila, there were 5 or 6 NBI agents at the second floor of the GSIS building that has an access to the Senate building, but they were there to prevent anybody to exit the Senate to GSIS. They have no intention to get in the Senate to serve the ICC warrant. So ilalak lang nila yung And why do you need to prevent people from exiting sa GSIS exit? I agree. Nagawa ka na naman ng justification na kailangan nakalink doon sa isa mo na ipagtagpiin mo to. How exactly are you going to connect these two? Pumunta ka ng Senate, pero hindi ka pumunta ng Senate para i-serve ang warrant. Wala lang, nandun ka lang. At ang rason, kaya ka nandun, i-connect natin doon sa isang kwento, is to prevent people from exiting the GSIS building. That's true. Bakla, ikwento mo sa lelang mong panot, very 90s yun. Ng hapon. Pero, tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI, going to connect these two. pinaalis mo na sila ng alas 4 ng hapon. 5:08 PM na-receive nila yung letter. So after mo sila paalisin, pumunta uli sila ng GSIS. Para mag-drill ng pinto. Para mag-drill. Nagigets nyo na? Alam mo itong mga storya ninyo, pwede kang gumawa ng mga ilang short films. Iba-ibang tema. Best lang sa mga pinagkukwento. Alam mo yung iba-ibang, masyado namang high itong reference ito. Parang yung, ewan ko kung may nakapanood sa yung pelikulang Rashomon na Japanese film. Na iba-iba sila witness, tapos iba-iba yung version nila ng story. Iba-iba yung version nila ng story. So bawat version, para siyang mini pelikula.
So parang Oo. ganyan yung nangyayari ngayon, no? Na girl, alam mo yung parang dahil nasusukol na kayo, guluhin niyo na lang yung taong bayan sa pinagkukwento niyo. Mm-mm. Pero maraming inconsistency sa sinabi ni Pangulong Marcos sa nangyari on the ground actually. Correct. Mukhang is misinformed talaga si misinformed talaga si BBM. Oo. It looks like Matibag is lying to BBM. Most likely. Kasi how will you explain na nagsabi ka alas 4 pina-pull out mo pero yung document na na-receive nila 5:08. Ano yun? Tapos nandoon sila onwards ng 5:08. Can you you see it's not giving yung series of events sa explanation. So yun. At saka nagsabi siya na pinaalis na and then one interview sinabi ni Matibag na we were never there, wala naman kami talaga doon, and then all of a sudden sinabi niya actually wala kami sa Senate, nandoon kami sa GSIS. So Pero meron din siyang sinasabi, yung interview niya nung gabi na yon, na nasa Sequoia siya the entire day. So, yeah. Puntahan natin yan ha. Teka lang ha. So nasa Sequoia siya. Ngayon, Oo. sino tumanggap ng sulat? Ayun nga. Baka ang doppelganger niya. At sino nag-approve? Ano, Oo. alam mo, ang gulo-gulo yun. Ang gulo-gulo na yung, alam mo, feeling ko tama kayo. Feeling ko si Matibag. Sorry. Ayoko mag-wild speculate, no? Pero feeling ko talaga, ang nag-utos talaga dyan ay, the House of Mamshi. Ayan. Ang Possible. nag-utos talaga dyan, si House of Mamshi, kasi na-imbiyan na talaga siya. Kasi nga, di ba sinabi ko sa Joey's? Hindi ko pala sa'yo sinabi, sa ibang pala sinabi. Baka kasi matagal na yung warrant, November pa. Siguro, sinabi si Bato, tirakot si Bato nun, huwag ka nang a-attend ng Senate, di na namin isuserve yung warrant. Di ba? May ganyan eksena. So, parang matuloy na yung kanilang, kasi kakakulang nun tapos biglang, ay, may warrant na si Bato, ganyan, Tapos, so ngayon, hindi na rin nakapagpigil si Bato, botohan na, pumunta siya, tumating siya. Hello, ganyan. Hi, everyone! Ganyan, sabi ni Bato. Tapos sa imbiyer na si Ma'am, putang ina, kalbo to? Oo. Di ba kasunduan, ganyan? Putita! Oy! Katsupoy! Tinawagan si Katsupoy sa NBI. Hulihin mo tong kalbong Ay, to. Hindi pala Katsupoy, hoy, kuhol! Kuhol na si kuhol. Mas bagay. Pati Kapolo, no? Hoy, kuhol! Hoy, kuhol! Una, tinawagan siguro ang PNP. At si John Vic. John Vic, hulihin niyo si Bato. Huh? Siguro si John Vic. Hala, kami na naman ang Totoo. Hindi pa nga nare-resolve yung kay PRD sa Supreme Court. Pero na naman. Ewan ko, ibigay niyo yan dun kay Kuhol. Si Kuhol. Active. Ito ba yung nakakatawa? Kunwari ikaw si Mamshi, tawagan mo ako. Kunwari ako si Kuhol. Go. Hello, Kuhol! Bakit nasa... Oh my God, Ma'am! Hello po, Ma'am! Bakit nandun si Bato sa Senado? Ma'am, ano pong gusto natin? Anong gagawin niya? Anong gusto niyong Arrestin pagawa? Kahit niyo ano yan. po, Ma'am. Dapat hindi yan Pagawa niyo makapasok ng plenary. Dapat hindi makapasok ng plenary. Okay po, Ma'am. Gawin po namin lahat. Salamat po, Ma'am. Ma'am, isave niyo yung number ko, Ma'am. Ma'am. Totoo. Actually, pwede. Possible talaga na scenario. Yes. Gagawa kayo. Kuduwa na lang kami.
O, ngayon si Kuhol, cited. Naku, tinawagan ako ni Commander. Boys! Let's do Moment it! ko na to. Moment to shine. Moment. Boys, ano na siya, no? Parang happy, ano siya? Siguro, oh my God, mapopromote na ako. Ganyan. Correct. Siguro sinabi niya, kunin mo. Pag hindi mo nakuha yan, tatanggalin kita. Pero, pag naano mo, ay nako, meron ka sa akin pabuya. Alam mo naman, ako malakas ako magpabuya, no? Ganyan. Oh, go! I am not a maleta for nothing. I am not a maleta for nothing. Yes. Oo, I agree. And then, lumuso. Pak! Nag-drill. Nalusutan. Pak! Hindi sila nakapalag. Panyeta! Natanggal na tong school bukol na to. Boba! Tapos, napakuha sa mga punyeta. Kasalanan nito lahat ng talbong yan. Punyeta, hindi tinupad yung usapan namin. Kuhol! Wala akong iba kayo na nag-utos ng wala akong pakialam. Kunin nyo ganyan si Bato kahit may mamatay pa. Yes, oo. Diba? Yan na ako. Actually, naririnig ko siya na magsabi ng ganyan. Doon na dumating yung by hook Very or by mamshi. crook at namatay. Oo. Diba? Very mamshi yung ganyong linyahan, Correct. diba? My way or the highway. I was about to say that. Kailan My way or the highway. Oo. Kasi pumalpak yung una eh. Pagkatapos, medyo ano rin yun, no? Kumbaga, remember, meron nakuha yung OSA, yung Sergeant at Arms ng Senate. Meron silang nakuha na NBI confidential agent. So, in-interrogate nila yon. So, tinanong nila yung boss, ba't kayo nandito? Ba't kayo ganyan? Kineso, ganyan. In which, nag-divulge nga ng information yung confidential agent na yon. Teka lang ha, balikan ko lang yung timeline. Kasi nandun tayo sa same day, no? Sa May 13 pa rin. So, ito yung nagkabarilan, okay? Tapos na magkabarilan, so nagsasalita na, nag-e-explain na yung mga kanya-kanyang kineso. Si BBM nag-explain na kanina, pina-pull out na niya yung NBI, wala raw siyang pinapa-aresto, ganyan. Pagkatapos, ito namang si Matibag, immediately kasi after ng barilan at ini-interview si Matibag, kung ano-ano talaga sinasabi niya. So, itong interview na to, ito yung kakatapos lang ng barilan. Ito yung medyo lumabas-labas na yung mga involved dito sa eksenahang ito. Sobrang sobrang mainit tong interview na to kasi nasa cellphone pa si Matibag eh. Ayan, eto. Ay, sorry. We are here in Sequoia Hotel. Dito kami ngayon, We are here in Sequoia Hotel. Sequoia? And dito lahat ng regional directors and officers. We're having fellowship time planning namin ngayon. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on stand down because that's the instruction. Sequoia Hotel, dyan lang sa may gilid ng ABS yun eh. Pero we are on stand down. Wait, Director. Dito kami ngayon, We are here in Sequoia Hotel. Medyo mahaba to interview na to eh. Maigsi lang tong nakuha ko eh. Teka ha. Pero, ang sinabi niya doon ay... Moving on in other news. Ito yan. I think... Picture lang siya. Tinawagan niya sa tabi na natin mismo si NBI Director Mel. Ayan. Yung sinabi niya, nandun siya sa Sequoia Hotel, maghapon siya nandun, pero si Bongbong, ang inaasahan niya, nandun sila sa opisina. Pero si Matibag, 3 days na daw silang nandun sa Sequoia Hotel. Ayan. And, guys, 3 days sa Sequoia Hotel, May 11 nag-start yung first attempt ng arrest ha. Ayan, 11, 12, 13. Tama nga naman. On the third day, nandun pa rin siya sa hotel. Nagpa-planning. O, di ba? Nagpa-planning. Ayan. Planan nga yung boss eh. Bakit ba kasi bakit ba kasi karamihan ng mga nagko-comment, yung mga nagko-comment na mga ganyan,
i-update nyo naman yung modem nyo. Naka-dial-up modem pa rin kayo. That's true. Bakla nag-usap, nagpaikot, ang dami na namin pinagkwentuhan dito. Pinarinig na yung kay Matibag. May request na nga ng vulcanizing from NBI. Tapos nandun ka pa rin sa kung meron doon o walang NBI. Baka na nakapag-move na. Meron. Ang pinagdadipatihan na lang dito kung ano bang ginagawa nila doon. Kung nakikipag-chismisan lang ba sila doon. Kung nagmamanicure, meron ba sila ng pedicure services. Totoo. Tapos ikaw ka pa rin kung nandun sila or wala. Baka na nakapag-move na yung Pilipinas sa ganyang question. Ayun. Anyway, eto na nga. Number 7, police investigating the incident noticed the trajectory of the bullets towards the ceiling and upper portion of glass panel. Paraffin and ballistics test and CCTV would further set the record straight, which is, the incident showed the Senate was not under attack. Aplaska fired the first shot and it was not justified in the absence of threat. Yun yung feeling nila, walang threat. Paano hindi? It was not justified in the absence of threat. Bakla, may pumapasok na tao, may nagdi-drill. Ano iisipin mo? May mga barel. Ang crucial dito, ha? Bakla. Oy, sino ba nagsulat nito? Hoy, Mugato. Sige ha, may papupuntahin ako. Ewan ko, MBI, kung sino ng vulcanizing. Pabarena ko yung pintuan nyo. Hindi ka ba mapranig? Talaga yung ginagawa sa Senate. Oo. Tapos, pag ikaw nag-park o kung ano mang gawin mo, oy, tumigil ka dyan. Or kung ano mang warning siya, o kung ano mang ano mo, baka babatuhin din kita ng bato. Tapos, sasabihin ko rin na hindi justify yung ginawa niya kasi wala namang threat. Exactly. Totoo. It's not justify na naloloko ka. Bakit baka unang-una, anong oras na ng panahon na yun? What time it was already? Evening? Sarado na ang Evening na yun. Tapos, wala naman kayong sinabi, NBI, na, papasok kami dun sa kabila, blitzkrieg ang nangyari. Bakla, sinabi na nga ni Pangulong Marcos ba or sino ba? Basta sila, official nila, mga armadong grupo ang pumasok. Yes. Hindi ka ba matatakot? Tapos iba na naman kayo. Heavily armed pa ha? May mga may mga bulletproof. May mga bullet like full battle gear talaga yun sila lahat. May bulletproof vest, lahat, mga lalaking barrel, ganyan. Tapos hindi ka under threat, yung gano'n. Full gear, full gear. Hindi mo lang sinabi kung sino ka. Bakit ka nandun? Why are you there? Bakit ka lumulusob-lusob ng Senado? O di ikaw mali. Baka wala kang, the NBI has no business in the first place of making barena na pinto and entering and forcibly entering the Senate building. Correct, exactly. So, kung nagsabi, how exactly would you expect a security of a government agency to respond to something that that is obviously not safe because this was not coordinated to us. Ano yun? Gusto mo mag-isip muna yung ng a lot of reasons kung may nagbabarena? Iisipin pa niya, baka kaya may nagbabarena dyan kasi I don't know, baka kailangan lang, ganon ba yun? Is that how security people think? Bakla, oy Mugato, I challenge you, barinahin mo yung pintuan dyan, Tagaytay sa si Mugato. Pumunta ka ng White House, no? Or pumunta ka ng US Congress, barinahin mo yung pintuan dyan. Tingnan natin kung hindi kayo barina sa kapatay kagad. Or baka hindi naman sila nagsabi na bago na palang uniform ng NBI maintenance. Gano'n na pala. Tsaka may baril na dala. May baril na dala. Magbabaril na lang. Maintenance lang pala gagawin nila pero kailangan full battle gear. Correct, oo. And
And sandali nga, pakitaas nga, iba-iba na, hindi, Diyos ko, ito yung mga hindi niya alam kung pinagsasabi niya dito. At pakitaas, girl. Pakitaas muna sa number 1, 2, 3. The NBI presence at GIS was based on a written request by the GSIS executive. The 5th floor of the GIS with access to the set, but they were there to prevent anybody to exit. Okay, they were there to prevent anybody na exit. Kung they were there to prevent an exit, paano bakit sila nagbukas ng pinto? Kaya nga, nagkaroon ng warning shot. Correct. Eh kung hinayaan nyo na lang sarado yung pinto. Diba? Bakit yung binabaren ang putang ina nyo? So binuksan nyo, ulit. Sandali, akala ba namin, kaya kayo nandun, para isarado ang pinto. Bakit kayo pumasok? Ba't yung binabarena? Ba't yung binubuksan? I mean, di ba pag binabarena, bubuksan mo yun, di ba? Oo. Sabi nga nila, di ba nandun para i-secure, isarado, para walang makalabas. Bakit kayo pumasok? Siguro, ang gusto nilang gawin is that ibarena muna sa GSIS na part, tapos pupunta naman sila sa Senate para hindi na talaga makatakas. Wala nang exit. Bakla dun din sila papasok sa binabarena nila. Yun na nga. It's the same door. Buag talaga to sila, no? Grabe, nakakatawa. Hindi ba? Pakasara ulo, mga puta. Kita mo yung magsusulat ka. Hindi mo ba na-imagine habang sinusulat mo yan na, ay shit, nasabi ko sa number 3 na na nandun sila para isarado yung pinto. Bakit sila nakapasok? Kung isasara lang pala nila yung pinto. Bakit sila pumasok kung isasara lang pala nila yung pinto? Hindi ka ba nag-isip ng ganun muna? Putang ina. Totoo, actually.